Bukod sa flood control project, sinabi ng UP National College of Public Administration and Governance na dapat ding busin ang tinatawag nilang shadow flood control budget ng DPWH. Nakapaloob daw dyan ang maintenance, road construction at disaster resilience na konektado rin sa pagkontrol ng baha. May unang balita si Darling Kai. Sa gitna ng pagsisiyasat sa mga maanumalyang flood control projects, tila may hindi raw tayo napapansin. Sa pag-aaral kasi ng UP National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG, tip of the iceberg pa lang daw o kakarampot na bahagi pa lang ito ng mas malalim na issue sa korupsyon. Bukod daw sa mga pondong nakalaan para sa flood management program ng DPWH, may 115.26 billion pesos na flood control budget na tinawag nilang shadow flood control budget. Tinamit lang namin yung term na shadow kasi ang nakikita lang yung flood management program. Sa budget kasi ng DPWH, meron silang flood management program. At doon lang nakafocus, yun yung 250 billion. Pero meron din silang yung tinatawag na Convergence and Special Support Program. No? At nandun, sa loob nun, may mga iba-ibang programa. Ang sabi ng UP-NCPAG, tuloy-tuloy ang paglaki ng shadow flood control budget mula 2022 hanggang 2025. Karamihan daw sa pondong yan nakalaan para sa pagpapagawa o maintenance sa mga dike, revetment, riverbank protection, drainage system at iba pa. Ipinapakita raw nito ang malaking bahagi ng flood control spending ay nangyayari sa labas ng pangunahing programa para rito. Dagdag ng UP-NCPAG, pwedeng maituring na flood control projects ang mga kalsada. Malinaw raw na nakasaad sa General Appropriations Act o GAA na ang lahat ng road infrastructure projects ay dapat mayroong sapat na drainage system at isinasaalang-alang ang mga pag-ulang dulot ng climate change. Kaya sa loob ng maraming dekada, ipinatutupad daw ng DPWH ang pinakamalalaking flood control project sa bansa sa pamamagitan ng mga proyekto sa kalsada. Ngayong 2025, 541.98 billion pesos ang budget para sa road programs. Practically, yung road construction is the single biggest investment natin for flood reduction, no? But it is not really reported as such, di ba? Kasi nakafocus lang doon sa mga dikes and dams, when in fact sa batas nakalagay na ang mga kalsada ay para talaga din mabawasan ang pagbaha. Dapat din daw tignan ang mga tulay na iniutos sa GAA na dapat ay kakayanin ng epekto ng lindol at ibang kalamidad. Tuloy-tuloy rin daw ang paglobo niyan mula 20 billion pesos noong 2011 hanggang 248.8 billion pesos ngayong 2025. Yung mga probinsya na may mga pinakamaraming number of projects na flood control, sila din yung mga probinsya na may pinakamalaking damage, no, from the different disasters. Kung talagang ang pagbuo ng mga projects na yun is to reduce, dapat mababawasan din, 'di ba, yung impact. Pero sa data na nakita namin, walang ganung epekto. Halimbawa, ang Albay na nagbuhos ng mahigit 16.2 billion pesos para sa 273 flood control projects mula 2018, nagtala ng pinakamalaking pinsala sa infrastruktura sa bansa na nagkakahalaga ng 7.3 billion pesos sa loob ng 6 na taon. Panawagan ng UP-NCPAG, lawakan ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang investigasyon. Dapat din daw siguruhin ang pagpapatupad ng mga pangmatagalang reforma para mapigilan ng korupsyon sa mga programang may kinalaman sa infrastruktura. Opisyal na raw ipinadala ng UP-NCPAG ang findings sa kanilang pag-aaral sa DPWH. Plano rin daw nilang magsumite sa ICI. Sa isang mensahe, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi niya pa nakikita ang item sa 2025 budget. Pero irerekomenda raw niya sa ICI na siyasatin ito. Isasama rin daw niya ito sa sarili nilang investigasyon sa ahensya. Patuloy na hinihingi ng GMA Integrated News ang panig ng ICI. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.